Magandang gabi po sa ating lahat at happy midweek. Purihin po ang Panginoon sa kanyang paggabay sa atin sa sa kalahating linggo. At welcome po ang lahat para po sa ating midweek prayer meeting. At sa gabi pong ito, tayo po ay pangungunahan ni Brother Jumel Dumagtoy. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-aawitan ng ating opening song at susundan naman po yan ng opening prayer. At ngayon po, tayo na po ay umawit ng ating opening song. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, muli po kaming nagpapasalamat sa buhay at lakas na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin at gayon din po sa pagkakataon na kami po ay umabot sa ang kalahati ng isang linggo na kami po ay inyong pinuspos ng mga biyaya at pagpapala. At sa gabi pong ito, Ama, ay patuloy naman kaming samahan sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita. Buksan po ang aming mga puso't isipan upang aming maunawaan ng lubusan ang mensahe po na aming pong mapapakinggan. Tulungan nawa kami na magkaroon ng pusong natuturuan at handang tanggapin ang mga katotohanan na aming pong maririnig. At tulungan din nawa ang inyong tagapagsalita na kanya po itong maibahagi ng maayos at malinaw. At patuloy po nawa kaming ingatan at gabayan sa gabing ito at gayon din po ang aming mga mahal sa buhay na hindi po namin kapiling. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Maraming salamat po, Sister Germaine, sa inyo pong pagpanguna sa ating pambungad na panalangin. At ngayon po, bago po natin maririnig ang tinapay ng buhay na ibabahagi po sa atin ni Brother Jamel, tayo po muna ay makakarinig ng tanging bilang na ipi-play po sa atin ng ating technical coordinator. Tis so sweet to trust in Jesus and to take him at his word, just to rest upon his promise and to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust his cleansing blood, and in simple faith you plunge me 'neath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. I'm so glad I learned to trust thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that thou art with me, wilt be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Oh, for grace to trust him more. Maraming salamat po, Sister Germaine, sa napakagandang awitin na inyo pong inihandog sa amin. At ngayon po, ibibigay ko na po sa ating tagapagsalita ang pagkakataon. Good evening and happy midweek po sa ating lahat. Binabati ko yung ating mga kasama dito sa Facebook Live, ganun din sa Zoom. At ang aking pong mga regular na kasama po dito sa Puerto Princesa. Happy prayer meeting po sa ating lahat. Sa gabi pong ito, tayo po ay mag-aaral at magpatuloy sa pag-aaral sa aklat na regular po nating pinag-aaralan, ang aklat ng prayer. Tayo po ay nasa chapter 3. At ito naman ay pinamagatang God Hears Prayer. So bago po tayo magpatuloy, nais ko pong anyahan kayo sa isang maiksing panalangin. Patuloy ang aming pagsusumamo sa iyo, Ama. Maraming salamat sa pagkataon na muli kami magkakasama, mga kapatid, sa pag-aaral na ito. Nawa, samahan kami
buksan naming puso at isipan sa pamagitan po ng iyong banal na Espiritu. At kung kayo po ay nakasumpong ng anumang karumihan, na may patawarin kami, at ang lahat ay sinasamo sa pangalan po namin sa Kristo. Amen. So, ngayon sa gabing ito, ang pamagat po na God hears prayer ay napakahalagang pangako na sinasabi po ng Panginoon. At mapatunayan po natin yan sa Bible na marami siyang mga panalangin o mga pangako na kanyang tinutugon. Mga pangako na pag ito po ay ating ginawa ay maipagkakalob po sa atin ang katugunan lalo na kung ano man yung ating mga panalangin na hinihiling. So bago po tayo magpatuloy sa pinakaaklat niya ay meron po akong maiksing may dadagdag po dito sa galing po dito sa Bible na makikita po natin yung mga promises na pwede nating i-claim sa ating panalangin. At ano-ano po ba ang mga promises na ito? Ito po ay ilan-ilan lang sa mga nakuha ko, pero alam kong napakarami po na mga promises ng Panginoon na pwede po nating panghawakan, lalo na pagdating kung tayo po ay nanalangin. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na, Lord, bakit hindi mo ako sinagot? Kasi meron siyang basihan, meron siyang mga pangako kung saan or anong mga bagay ang mas binibigyan niya ng pagpapahalaga sa mga kahilingan natin. Unang-una po dito, ang sinasabi po sa yung pagkaloob niya ng Holy Spirit. So, ito po ay isa sa mga kinuha ko ay mababasa sa John chapter 14 verse 26. Sabi dito, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So ito po ay pangako niya na ipagkakaloob niya. Kung ito ay natupad unang-una sa panahon ng Pentecost, sa ating panahon, sa huling panahon, ay muli niya itong ipinangako na ang katuparan ng bagay na ito. Kaya ibig sabihin sa promise na ito, makahaasa tayo na kung nagawa natin ang isang preparasyon para makamit natin ito, ay maaasa tayo na ito po ay tutugunin niya sa ating panalangin. At kasama po dito ang kasunod na maaari nating panghawakan sa mga promise niya, yung guidance. So sabi po sa Psalms 32 verse 8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. So ibig sabihin yung guidance ay pangako niya na ibibigay. Kaya kung hilingin man natin ito sa Kanya, ay hindi po tayo mabibigo na tanggapin ang bagay na ito sapagkat ito ay ipinangako niya. So kasunod ang change of heart. Sabi po sa Ezekiel chapter 36 verse 26, a new heart also I give you. Also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. So, ibig sabihin, yung change of heart ay ipinangako din ng Panginoon na kaya niyang gawin sa tao. Kasi ang tao, pag isinuko niya ang buhay niya sa Panginoon, isa po ito sa dapat na hilingin natin na, Lord, baguhin mo ang aking puso. Pagkalooban mo ako ng bagong puso. Katulad po ng kahilingan ni Haring David na sinasabi niya sa Psalms na, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So, ibig sabihin, kung isa ito sa mga hinihiling natin, ay ipinangako niya na hindi tayo mabibigo sa bagay na ito. Yung victory. Ang victory ay pinangako din naman, katulad ng sinabi niya sa 1 Corinthians 15:57, sabi niya,
Thanks be to God, which gave it us the victory through our Lord Jesus Christ. So yung victory ay hindi natin makakamit sa ating sariling pagsisikap, kundi ito sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya kung tayo konektado sa Panginoon, ay kung ito isa sa mga kahilingan natin, makakaasa tayo na mananagumpay tayo kasama ang Panginoon. Kasunod po yung healing. So ipinangako niya na binibigay niya itong kagalingan. At sabi dito sa Jeremiah chapter 3 verse 22, "Return ye backsliding children, and I will heal your backslidings. Behold, we come unto thee, for thou art the Lord our God." So hindi lang pala physical ang kanyang pinapagaling, kundi lalo't higit ang kaluluwa natin, ang spiritual na kalagayan natin. So yung healing ay pangako ng Diyos na kaya niyang ibigay kung tayo po ay handang humiling sa Kanya. At kasama po dito yung God's witness, magiging isa kang saksi sa harap ng Panginoon. Sabi sa witness, strengthen, yung lakas na ipagkakalob ng Panginoon. Sabi dito sa 4:13, "I can do all things through Christ which strengtheneth me." So magiging witness ka na sa kalakasan na ipagkakaloob. So ibig sabihin, kung isa ito sa mga kahilingan mo, yung kalakasan. So ikaw mismo masaksihan mo na naramdaman mo yung kalakasan na yun personally. At ang last ay ang last po dito yung sa John 5:7, medyo nag-error po yung ano. Ang sinabi po doon ay ang lahat ng ating kahilingan, lahat ng mga kahilingan natin na ipinangako niya ay matutupad po at kanyang tutugunin. So katulad po ng ating pamagat, God hears prayer. So ibig sabihin, yung mga unang-una, yung mga ipinangako niyang mga bagay na nabasa natin ngayon ay makakaasa po tayo na atin po itong matanggap. Ngayon, patuloy tayo dito. Ano bang kondisyon na natin o kailangan nating gawin para yung mga bagay na ipinangako niya ay maipagkakalob po sa atin? Unang-una, ang kondisyon na gusto niyang makita sa atin ay yung sabi nito, God hears the prayer of the humble. So kailangan pala yung pagiging pagpapakumbaba natin. Sabi ito sa Steps to Christ 94, "Our Heavenly Father waits to bestow upon us the fullness of His blessing. It is our privilege to drink largely at the fountain of boundless love. That what a wonderful it is that we pray so little. God is ready and willing to hear the sincere prayer of the humblest of His children, and yet there is much manifest reluctance on our part to make known our wants to God." So mayroon palang pagdadalawang isip tayo. Mayroon tayong parang alanganin tayo. Kaya hindi tayo humihiling or humihiling man tayo ay hindi tayo lubos na nagtitiwala na kaya ba talagang ibigay ito ng Panginoon. Pero ang pangako niya sa atin, pag tayo po'y nagpapakumbaba sa ating sarili, ay ipagkakalob niya ang kahilingan na ito. Kasama po sa sinabi dito sa Testimony for the Church, Volume 4, 538 at saka 539. "Those who have a humble, trusting, contrite heart, God accepts and hears their prayer, and when God helps, all obstacles will be overcome." So napakagandang pangako niya dito na kung maibigay o kung ito pala ang magiging ang kalagayan natin na tayo ay lalapit sa Panginoon, na nagpapakumbaba, nagtitiwala, yung mayroong bagbag na puso. Sabi niya dito, ito yung mga kalagayan na kanyang tinutugon ang mga panalangin. At sabi niya dito, when God helps, all obstacles will be overcome. So lahat ng mga hadlang ay mapagtagumpayan. How many men of great natural abilities and high scholarships have failed when placed in position of responsibility? Bakit kaya anong naging problema nila?
while those of feebler intellect with less favorable surroundings have been wonderfully successful. So, ibig sabihin yung mga may maraming mataas ang kanilang pagkatawag, mataas ang kanilang kalagayan o yung abilidad nila, mataas ang kaalaman nila, pero kunti lang ang nagagawa nila pagdating sa responsibilidad kasi nga mayroong mayroong isang bagay na nagiging hadlang para dito. At yung sinabi dito na yung mga mahihina, ang tingin natin ay sila yung mga nakakagawa pa ng mga kamanghamanghang bagay. Anong sikreto? Sabi niya, the secret was, the former trusted to themselves while the latter united with him who is wonderful in counsel and mighty in working to accomplish what he will. So yun pala ang sikreto. Yung una ay nagtitiwala sila sa kanilang sariling abilidad, sa kanilang sariling kakayanan. Pero yung itong isa, yung mahina sa tingin natin, sila ay lubos na nagtiwala sa kakayahan ng Panginoon na kayang gumawa po sa kanila. At yun yung pagkakaiba ng dalawa. Sa pagpapatuloy natin, ang kasama po dito sinabi na God hears and answers prayer. Sabi niya, God hears prayers. Christ has said, if ye shall ask anything in my name, I will do it. Again, he says, if any man serve me, him will my Father honor. Sabi pa dito, if we live according to his word, every precious promise he has given will be fulfilled to us. We are undeserving of his mercy, but as we give ourselves to him, he receives us, and he will work for and through those who follow him. So ito yung kondisyon na ang pagtugon po ng ating panalangin ay hindi dahil nakagawa tayo ng mabuti, hindi dahil mataas ang pagkakilala sa atin ng sanlibutan, kundi dahil po nagtiwala tayo doon sa kanyang anak na kaya niyang gawin ang bagay na ito para sa atin. At yun naman ang pagkakaloob ng Ama, sapagkat ang kanyang anak ang kanyang nakikita sa kahilingan natin. Sa ating pagpapatuloy, ang sabi pa dito sa Evangelism 3:9, the Lord will certainly hear and answer the prayers of his workers if they will seek him for counsel and instruction. Sabi pa dito, God hears the prayers of all who seek him in truth. He has the power that we all need. He fills the heart with love and joy and peace and holiness. So, dito makikita natin na sigurado ng sabi niya ay matutupad ang mga panalangin, lalo na ng mga manggagawa, mga gumagawa sa gawain ng Panginoon. Lalo na kung sabi dito ay sila ay naghahangad, hinahanap nila ang counsel mismo at instruction ng Panginoon. So, ibig sabihin, kung ito isa sa mga kahilingan natin ay sigurado pong ipagkakaloob niya sa atin. At isa pa sa sinabi niya na God hears the prayers of all who seek him in truth. So, ibig sabihin, pag naghahangad ka ng katotohanan, ay hindi ka po niya talaga ililigaw. Hindi ka niya dadalhin doon sa mali o hindi sa daya, kundi ikaw mismo ipabadaman niya sa iyo na kung ano ang katotohanan at ano ang mali. Kasi bibigyan kanya ng discernment para ikaw mismo malaman mo kung ito ba ay galing sa Panginoon o galing po sa kaaway. Ngayon sa ating pagpapatuloy, sabi pa dito, I saw that every prayer which is sent up in faith from an honest heart will be heard of God and answered, and the one that sent up the petition will have the blessing when he needs it most, and it will often exceed his expectation. So ito yung napakasarap pakinggan kasi sabi niya, every prayer which sent up in faith from honest heart will be heard of God unanswered. Biruin mo, napakasarap pakinggan ito na kung ganun pala ang ating kalagayan sa paghiling sa Panginoon ay nandun agad ang kasagutan. At sabi niya pa, one that sent up the petition will have the blessing when he needs it most. Lalo na kung ito ay, ang panalangin mo ay kailangan mo talaga o kagyat na
na kailangan matugunan. So ang sabi niya, ang Panginoon dito ay ipagkakaloob niya. At sabi niya pa dito, and it will often exceed his expectation. So ito po ang mga bagay na kailangan maging ma-experience natin, maging witness tayo na tayo mismo nakaranas ng mga bagay na ito. Kasi minsan sa kahilingan natin, meron tayong kung ano lang yung nakikita natin na tingin natin tama na yun. Pero minsan sa pagtugon ng Panginoon ay mas mataas pa pala o mas malawak pa yung tinugon niya sa atin na sa pagtugon sa ating mga panalangin. Sa pagpapatuloy, sabi dito, God listens to every prayer. So, ibig sabihin, wala siyang tinatakwil. Sabi dito, the infinite God, said Jesus, makes it your privilege to approach Him by the name of Father. Di ba nung mga alagad na tinuruan sila, Lord, teach us how to pray. Pero ngayon, nung tinuruan sila, ang tinuro ng Panginoon, kung manalangin kayo ay ganito, Ama namin nasa mga langit ka. Ibig sabihin, yung pagtawag natin, hindi na kailangan ng maraming palamuti. Ang pagtawag natin ng Ama na nasa langit ay isang bagay na kinikilala natin ng Ama. Na bilang isang Ama na mayroong nakakaalam ng lahat ng pangailangan natin. Sabi niya dito, the name Father, understand all that this implies. No earthly parent ever pleaded so earnestly with an erring child as he who made you pleads with the transgressor. So kung ang mga magulang nga na kahit gaano kasama yung kanilang mga anak, pag lumapit sa kanila, nabagbag yung puso nila. Gaano pa kaya ang Ama natin sa langit? Lalo na kung makita ng mga magulang na nagsisi talaga yung anak niya. Sabi ito, no human loving interest ever followed the impenitent with such tender invitation. God dwells in every abode, and He hears every word that is spoken, listens to every prayer that is offered, tests the sorrows and disappointments of every soul, regards the treatment given to father, mother, sister, friend, and neighbor. So ibig sabihin, lahat ng mga bagay na ito ay nalalaman ng Panginoon. Yung mga naranasan natin. Kaya nga, may mga bagay na minsan limitado ang ating paghahayag sa mga tao, sa kapwa natin, na mga bagay na tingin natin hindi makakatulong sa kanila. Kasi ang lahat ng mga bagay, ang mga malalalim na bagay na pwede lang natin may pagkatiwala sa Panginoon, ay yun lang dapat doon lang dapat natin binibigay sa Kanya. Kasi alam natin na Siya ang mas higit nakakaunawa sa kalagayan natin. At yung sabi nga dito, yung treatment na ginagawa ng ama, ng nanay, ng kapatid, mga kaibigan, kapitbahay, lahat yun ay recorded at alam ng Panginoon kung ano ang ginagawa ng bawat isa. At yun ay, kumbaga, alam niya kung paano sila bibigyan ng kaakibat na reward doon sa mga ginawa nila. Sabi to, He cares for our necessities, and His love and mercy and grace are continually flowing to satisfy our need. So napakasarap po nung pangako na ito, na masabi pa dito, yung sabi niya, He hears every word that is spoken. So kahit pala anuman yung mga hiniling natin, naririnig niya lahat ng bagay na ito. At mamaya mababasa pa nga natin na kahit yung sa tahimik natin, hindi natin na i-voice out, ay nandun din yung kanyang pakinig. So sa ating pagpapatuloy, sabi ito, God hears every sincere prayer. Sabi niya, God is bending from His throne to hear the cry of the oppressed. To every sincere prayer He answers, Here am I. He uplifts the distressed and downtrodden, and in all our affliction He is afflicted, and every temptation and every trial the angel of His presence is near to deliver. So napakasarap po na pangako ito. At minsan may mga
kalagayan tayo na minsan nakaligtaan natin manalangin. Pero bakit parang iningatan pa rin tayo ng Panginoon? Kasi po baka hindi natin alam na may mga kapatid tayo, mga kakilala, mga kaibigan na nanalangin para sa atin. At yun yung nagdala na sa Panginoon na kilusin ang kanyang kamay at ingatan ka sa panahon na ikaw ay nakaligtaan mo na manalangin. At yun yung bagay na yun. Kung tayo ay isa sa mga gumagawa din na yun, so mapalad ka. Kasi isa ka sa mga naging dahilan kung bakit ang isang kapatid ay nailigtas doon sa kapahamakan dahil isa ka sa mga nanalangin. Kaya napakahalaga po ng panalangin ng bawat isa. Lalo na po kung sama-sama ang nananalangin ito. Ngayon, sabi niya dito, no sincere prayer is lost. So walang tapat na panalangin ay namawawala. Sabi niya, make your request known to your maker. Never is one repulsed who comes to him with a contrite heart. So wala siyang tatanggihan, wala kang sinasabi na hindi niya maririnig. Not one sincere prayer is lost, and amidst the anthems of the celestial choir, kahit maingay man sa langit, o naman yung busy man sila doon, o namang ginagawa nila, ang sabi dito ay sa kabila noon, sa gitna noon, naririnig pa rin ng Diyos. God hears the cries of the weakest human being. We pour out our heart's desire in our closets. We breathe a prayer as we walk by the way, and our words reach the throne of the monarch of the universe. Biruin mo kahit nasa trabaho ka, nasa biyahe, gaano man kaingay sa kalagayan mo, kahit sa langit, gaano man sila kabisi doon. Pero pag mayroong nanalangin ng tapat sa Panginoon, ay nadidinig niya, naririnig ng Panginoon. At yun yung isa sa mga pangako niya na napakasarap na panghawakan. Kasama pa dito na, they may be inaudible to any human ear. So may mga panalangin tayo na kailangan lang natin mag-silent prayer kasi sa sitwasyon natin. Pero sabi ng Panginoon, kahit man walang naririnig na boses sa panalangin mo, but they cannot die away into silence. So hindi sila mamatay dahil wala namang narinig, kundi pinail lang mo siya dahil sa pamagitan ng iyong isip. Nor can they be lost through the activities of business that are going on. So sabihin na mawala ito dahil may ginagawa kang anumang mga bagay. Sabi ito, nothing can control the soul's desire. It rises above the din of the street, above the confusion of the multitude, to the heavenly courts. It is God to whom we are speaking, and our prayer is heard. You who feel the most unworthy, fear not to commit your case to God. So ito lang pala yung nagiging hadlang sa atin kasi tayo mismo ay nag-aalangan na lumapit sapagkat tingin natin hindi tayo karapat-dapat na lumapit. Hindi po, ang paglapit natin ay hindi po doon nakabase na kailangan maging mabuti tayo, kailangan maging magandang kondisyon natin, kailangan nakagawa tayo ng mabuti, kundi kung ano man ang kondisyon mo sa oras na yan, na lumapit ka. Sabi dito, wag tayo palang mag-alanganin. Kasi hindi po tinitingnan ng Panginoon na ikaw ay karapat-dapat. Manalangin ka lang kung ikaw ay karapat-dapat. Sapagkat kung ano man yung ating panalangin, ang sabi doon, dinadala natin ang pangalan ng Panginoon at yun ang nakikita niya ng Ama sa ating panalangin. Sa ating pagpapatuloy, sabi ito, God hears Jesus intercession. God hears. Jesus intercession mingled with our prayer. So bakit dinidinig ng Ama ang ating panalangin? Kasi dahil sa pamamagitan ng Panginoon. Sabihin yung ating panalangin ay dinadala ng anak at tinitingnan ng Ama na yung ating panalangin na yun ay kahilingan ng kanyang anak. Kaya kung sincere tayo doon sa kahilingan natin, siyempre ganun nahabag ang anak. At yun yung sinasamo niya rin sa Ama. Ganun po ang pakikiusap niya. Sabi to, Christ has pledged himself to be our substitute and surety.
and He neglects no one. So napakasarap po pakinggan ito o pagbulay-bulayan na wala siyang tinatanggihan, wala siyang iniiwanan, wala siyang iniitsapuera. Na kahit marami tayong humihiling sa Kanya, pero ang pakinig niya sa atin ay nag-iisa ka lang na humihiling sa Kanya. There is an inexhaustible fund of perfect obedience accruing from His obedience. In heaven, His merits, His self-denial, and self-sacrifice are treasured as incense to be offered up with the prayers of His people. Ganun, yun pala ang kapalit nun, yun pala ang bisa. Kaya ganun na lang tinutugon ng Ama ang panalangin natin dahil kung ang anak mismo ang magdadala nito sa kanyang Ama. As the sinner's sincere, humble prayers ascend to the throne of God, Christ mingles with them the merits of His own life of perfect obedience. So ganun niya tayo kinikilala dahil po sa kanyang anak. Our prayers are made fragrant by this incense. Christ has pledged Himself to intercede in our behalf, and the Father always hears His Son. So, itong pangako sa huli niya na sinabi na, Father always hears His Son. Kaya nga mahirap manalangin na sabihin mo, Lord, kung ibibigay mo sa akin, ito po ang gagawin ko. Tapos hindi mo naman ginagawa. So nakakalungkot. Kasi paano pa panghawakan ng Ama yung sasabihin mo na hindi mo naman pala kayang tuparin. At sa panalangin natin, dinadala natin ang pangalan ng anak. At gusto ba natin na ipapahiya ang pangalan ng anak o ang anak mismo doon sa kanyang pamamagitan sa atin? Kaya dapat kung mayroon man tayong kahilingan, ay sikapin natin na sinusunod din natin ang kalooban niya at lalo higit ang utos niya. Sabi to, God always responds though we may not realize it. Kasi pakiramdam natin na, Lord, parang hindi naman dumarating sa iyo ang aming panalangin. Pero sabi niya, patuloy pala at lagi siyang nagtumutugon. Pero hindi lang natin na-realize kasi iba ang ating inaasahan. Sabi niya dito, if we come to God feeling helpless and dependent as we really are, and in humble, trusting faith, make known our wants to Him, whose knowledge is infinite, who sees everything in creation, and who governs everything by His will and word, we can and will attend to our cry, and will let light shine into our hearts. So ito palang kailangan nating maramdaman. Kailangan tayong magiging dependent sa Kanya, magiging helpless, maramdaman natin na, Lord, wala na akong magagawa sa sarili ko. At ito ay pinagkatiwala ko sa iyo. At kung ganito ang mga bagay na nagiging sitwasyon natin at nagpapakumbaba tayo at nagtiwala sa Kanya sa pamagitan ng pananampalataya. So, yung sabi nga, yung Ama natin sa langit ay handang-handang ipagkaloob ang mga tugunan, ang mga bagay na dinadalangin natin. Sabi niya dito, through sincere prayer, we are brought into connection with the mind of the infinite. We may have no remarkable evidence at the time that the face of our Redeemer is bending over us in compassion and love, but this is even so. Hindi man natin nakita kung gaano tayo kinahabagan, gaano tayo kinaawaan ng anak, pero ito pala ang naramdaman lagi ng Panginoon sa tuwing nilalapit niya tayo sa Ama. Kaso, hindi lang natin nakikita, pero ito pala ang naramdaman at laging yung mukha ng Panginoon kung gaano siya nahabag sa atin, sa ating sa kagustuhan na gusto niya tayong tugunin sa ating mga kahilingan. Sabi niya, we may not feel His visible touch, but His hand is upon us in love and pitying tenderness. So, minsan sa isang pamilya, kung kailangan natin ng moral support, isang
isang tapik lang sa likod, medyo naiibsa na agad yung pakiramdam mo. Pero ito pala talaga ang nais ng Panginoon sa atin na maramdaman natin lagi. Sa tuwing tayo ay lalapit sa Kanya, nandun lagi siya nakaabang. Mas napakasarap po pakinggan. Panghawakan yung pangakong ito na sinasabi niya na God always responds, though we may not realize it. Kasi hindi man natin na nakikita in physical, pero ito po ang kanyang naramdaman lagi. Gusto niya lagi na kung ano man yung hihilingin natin ay may pagkakaloob niya. At sabi pa dito, God's answers are not always what we expect. Ang sabi ng una nating binasa, God always responds, pero not always what we expect. Kasi sabi niya dito, ask and then ask and ye shall receive. Ask for humility, wisdom, courage, increase of faith. To every sincere prayer, an answer will come. Kung makikita natin, kung ang ating mga kahilingan ay hindi po pang makasarili, ay walang pagsalang po na ito ay ipagkakalob ng Panginoon. Sabi niya, it may not come just as you desire or at the time you look for it, but it will come in the way and at the time that will best meet your need. So, ibig sabihin, may mga time na tingin natin bakit hindi ako tinugon ng Panginoon. Pero hindi pala ganun ang nangyayari. Nandun na ang katugunan pero maaring hindi pa yun yung tamang panahon. At maaring iniisip natin na hindi tayo tinugon pero nandun na pala. At hindi lang natin na-recognize kasi hindi naman yun ang gusto natin. Pero tandaan natin ang sinabi niya dito. It will come in the way and the time that will best meet your need. Kaya hindi pala dapat natin, hindi tayo nagmamadali, hindi tayo na nagrereklamo kung sa tingin natin hindi tinutugon kasi may mga paraan pala na tinugon na siya pero hindi lang natin napansin kasi iba naman sa inaasahan natin. Sabi pa dito, the prayers you offer in loneliness, in weariness, in trial, God answers. Not always according to your expectation, but always for your good. So, napakasarap po ng pangakong ito na ang pagsagot ng Panginoon sa ating panalangin pala ay hindi sa ating inaasahan, kundi para sa kung ano yung nakakabuti. Kaya nga, di ba, kahit ang ating Panginoon, sinabi niya na Ama ko, kung maaari lang lalampas sa akin ang bagay na ito. Pero hindi, sabi niya, hindi sa akin ang masunod, kundi ang kalooban. So ganun, kung ang anak, ganun siya nagtiwala sa Ama, ganun din dapat tayo. Mayroon tayong gustong mangyari, pero ano ba ang kalooban ng Panginoon? Ano ba ang nakakabuti sa atin? At yun yung dapat nating tanggapin, kahit labag pa sa loob natin. Kasi alam ng Panginoon kung ano yung nakakabuti para sa atin. Sabi pa dito sa kasunod, God hears prayers for the conversion of souls. Lalo na kung ang panalangin natin para sa mga kaluluwa. Sabi dito, when those who know the truth practice the self-denial and join in God's word, the message will go with power. The Lord will hear our prayers for the conversion of souls. God's people will let their light shine forth, and unbelievers seeing their good works will glorify our Heavenly Father. So tutugunin niya ang panalangin natin, lalo na ito kung para sa kapakanan ng ibang kaluluwa. At higit sa lahat, sa ating panalangin, kailangan pinapakita din natin ang pagsunod natin sa Panginoon. Kasi sabi niya nga dito, let their light shine forth, and unbelievers seeing their good works will glorify Heavenly Father. So sa panalangin natin, mas lalo tayong mag-ingat at mas lalong magiging
magiging stricto yung ating pagsunod sa salita ng Panginoon. At sa kasunod, sabi pa dito, the people of God must move understandingly. They should not be satisfied until every known sin is confessed. Sabi niya, then it is their privilege and duty to believe that Jesus accepts them, and they must not wait for others to press through the darkness and obtain the victory for them to enjoy. Such enjoyment will last only while the meeting closes. But God must be served from principle instead from feeling. Morning and night obtain the victory for yourselves in your own family. Let not your daily labor keep you from this. Take time to pray, and as you pray, believe that God hears you. Have faith mixed with our prayers. You may not all times feel the immediate answer, but then it is that faith is tried. So, yun pala ang pangako niya na kung hindi man ayon doon sa gusto natin, kung hindi man doon sa bagay na yun na tinugon tayo, ay dapat nating tandaan na maaring ang ating pananampalataya ay sinusubok. At sabi niya dito, wag nating hayaan na ang araw ay lalakad na hindi tayo nakapanalangin, hindi nakapagpasalamat, sapagkat sa bagay na ito ay nailalagak natin ang ating buhay sa Kanya sa bawat araw. So, sabi pa, trust all on the promises of the Lord. Trust God in darkness. That is the time to have faith, but you often let feeling govern you. You look for worthiness in yourselves when you do not feel comforted by the Spirit of God, and despair because you cannot find it. You do not trust enough in Jesus, precious Jesus. You do not make His worthiness to be all in all. The very best you can do will not merit the favor of God. It is Jesus' worthiness that will save you. His blood that will cleanse you, but you have efforts to make. You must do what you can on your part, be zealous, and repent, then believe. So yung sinasabi ng Panginoon dito na dapat nating panghawakan, dapat nating pagkatiwalaan yung promise na lalo na doon sa sa pambungad kong binasa na mga pangako niya na ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Panghawakan natin yun na ipagkakaloob niya. Sabi niya, kahit sa kadiliman, kailangan natin magtiwala sa Kanya. At wag nating sabi dito, wag nating panghawakan o sabihin natin na saka na ako manalangin pag okay na, pag nakagawa ako ng mabuti. Sapagkat hindi po mangyayari po sa ating buhay yan. Ang pagtugon ng Panginoon sa ating panalangin ay nakadepende po kung gaano tayo ka sincere doon sa pagtawag natin sa Kanya o sa kahilingan. Kasi nakita natin ngayon ang kondisyon at ito na po ang last na panalangin o na pag-aaral sa ating pag-aaral. Nawa po sa ating mga natutunan ay makita natin na wala pong hadlang na maaring hahadlang sa ating panalangin, liban na lang na kung tayo mismo ay hindi magtiwala at hindi natin ginawa ang bagay na para tugunin ang ating panalangin o hindi tayo nagtiwala. So ang paglapit po natin sa Panginoon ay hindi po nakabase sa na kung tayo ay mabuti, kung tayo ay mataas ang pagkatawag, kundi ibinigay niya ito dahil ipinangako niya na ipagkakaloob niya. At dito natin masasabi na ang Diyos ay nakikinig sa ating panalangin. At aasahan natin, hindi man ngayon ang kanyang katugunan, hindi man, sabi nga doon, hindi man hindi man agad-agad natin nadama,
minsan hindi natin na-realize, pero nandyan na pala ang katugunan. At ang isipin natin, anumang dalangin natin, lagi nating isa puso na ang pagtugon ng Panginoon ay lagi sa ikabubuti natin. Kaya wag nating pagdudahan kung ano man yung paano man tayo tugunin ng Panginoon sapagkat ito ang kanyang siya ang nakakaalam ng anumang mabuti para sa atin. So, marami pong salamat sa inyong pakinig at pagsama sa ating pag-aaral. Magandang gabi po uli at happy midweek. Maraming salamat po, Brother Jemel, sa inyo pong pagpanguna po sa atin para po sa gabing ito. So, ito po ay isang paalala naman po sa bawat isa po sa atin na kapag tayo ay mananalangin ay magtiwala po tayong matatanggap natin ito. Dahil andyan po yung Panginoon na siya po yung mediator natin patungo dun sa Ama upang marinig po lahat ng ating mga kahilingan. So, lagi din po nating pakaisipin na hindi po lahat ng dinadasal natin ay matatanggap natin. Katulad nga po ng sinabi ng ating tagapagsalita kanina na hindi darating, minsan hindi darating yung mga dasal natin sa paraang gusto natin. Kasi, excuse me, um, alam ng Panginoon yung kung ano yung mangyayari sa atin kapag nakuha natin yung mga bagay na ginusto natin. At minsan, hindi po yun naaayon sa kanyang kalooban, kaya hindi niya po ito pinagkakaloob. Minsan, hindi niya binibigay kung ano yung gusto natin, pero binibigay niya po kung ano yung mga kakailanganin natin. Nawa po ay, ito po ay magsilbing encouragement at pampalakas po ng ating pananalangin at pananampalataya sa ating Panginoon. At ngayon po, tayo na po dadako sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ito po ang mga prayer request. So, kung sino po ang may mga prayer request, ay paki-open po ng inyong mga microphone. At ganun din naman po sa mga nanonood sa Facebook Live. Kung meron po kayong gustong idagdag sa ating prayer request, ay comment down lamang po. Unang prayer request po natin na naway bigyan po tayo ng mabuting kalusugan at yung mga nasa banig ng karamdaman naway hipuin sila ng Panginoon upang sila po ay kumaling. So meron po tayong mga kasamahan dito sa Zoom, ang mga representative po ng Restorers of the Breach Ministry, si Sister Tricia, si Brother Frank, si Sister KD at si Brother Joseph. Kung meron po kayong prayer request ay paki-open lamang po ng inyong microphone.
Isama din po natin sa pananalangin ang deployment po ng mga graduate missionaries naway magampanan po nila ang kanilang gawain na ipinagkatiwala po sa kanila ng Panginoon. Sino pa po ang may gustong idagdag sa ating prayer request? Isama din po natin sa pananalangin ang mga elders, ministers na gumagawa po sa bukirin ng ating sa field ng ating Panginoon. So, galing po sa Palawan, prayer for our Bible interest and our mission field. Prayer request po from Palawan, prayer for our Bible interest and our mission field. Sino pa po ang may gustong idagdag sa ating mga prayer request? At kung wala na po, atin na po itong paghahati-hatian. Ang 1, 2, 3 po ay bibigay po natin kay Sister Tricia. Ang 4, 5 at ang closing prayer po ay ibibigay po natin kay Brother
Franklin Tina. Okay, ulit daw kay. Ang 1, 2, and 3 po, si Sister Tricia. At ang 4, tayo na po ay mananalangin sa pangunguna po ni Sister Tricia. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal ng tahanan ng langit. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong pagpapala sa amin sa araw po nito at dalhin po sa mga mensahe na amin napakinggan. Salamat po sa pagtulong sa amin kung paano panalangin. At Ama, nawa po ay hinihingi po namin na ang inyo pong mapagpalang kamay. Nawa po ay paggalaban ng good health at ng kagalingan ang mga may sakit, especially po si Brother Wilmer Makmak, kapatid po ni Sister Eden Damagtoy, pagkalabot po sa kanya ang pangangailangan po ng physical, ganun po sa financial. At patuloy po namin pinapanalangin, Ama, na pagpalaan din po ang magiging paghahanda po sa camp meeting sa Palawan. Tulungan niyo po nawa ang mga dadalo na makarating po ng masikas doon at ganun po i-provide niyo po nawa ang mga pangangailangan ng mga a-attend. Ganun din po ang pangangailangan po mismo sa camp meeting at especially po Ama, ang inyong banal na spirito ay nawa po manguna sa amin lahat upang ang inyong po mga mensahe ay ito po ay maitanim sa aming puso't isipan at masalo po kaming magtumibay sa aming pananampalataya at ganun din po ang aming samahan ay kami po ay ang inyong pag-ibig ang siyang magbuklod sa amin. At ganun din naman po, Ama, patuloy niyo pong tulungan niyo po nawa ang deployment ng mga missionaries, ihanda niyo po nawa ang mga puso ng mga missionaries at tulungan po nawa sila sa kanila pong gawain na inyo pong binigay sa kanila at tulungan niyo po sila na pagkalabas sila ng kapaninuhan ng inyo po ng guidance at sa pananampalataya po, Ama, sa inyo at nawa po ay makasama po nila kayo sa kanila pong mga pupuntahan. At ito po ang aming dalangin sa pananampalataya po na Amen. Jesus. Amen. Sa amin pong pagpapatuloy, kami po ay narito muli sa inyo pong harapan na taglayan pagpapakumbaba. Amin pong pinapasalamatan ka sa kalahating sanlinggo na amin pong paggawa. Binigyan niyo po kami ng kalakasan at kasigasigan, pagliligtas. Amin po kasamang idadalangin ang kalakasan, kasigasigan ng mga builder at mga ministro, mga manggagawa, at ang iba pang mga missionaries. Nawa, Ama, patuloy silang bigyan ng mga pag-asa, kalakasan, at ang kanilang pangangailangan, kanilang pisikal at kanilang spiritual na kalagayan. Aming idadalangin sa iyo sapagkat kayo lang po ang aming madalapitan.
Kasama rin naman namin ipinapanalangin ang mga Bible interest dito po sa Palawan. Nawa, buksan ang kanilang puso at isipan na tanggapin ang mensaheng ito sa pagpapalawak ng inyong gawain. Tulungan din naman ang inyo pong gagamitin ng inyong pong mga lingkod dito sa Palawan sa pagpapalaganap ng inyong pong katotohanan. Nawa, Ama, ipadama sa kanila ang inyong pong ipinadama sa amin. Amin ding dinadalangin ang aming pong pinag-aralan sa gabing ito na patungkol sa panalangin. Nawa, Ama, amin po itong maisakabuhayan at makita namin ang tunay na kahalagahan nito. Sa gayon po, amin itong magamit namin ito sa aming pong pananagumpay sa aming pamumuhay dito po sa lupang ito. At amin ding kasamang idadalangin. Sana po'y ingatan kami muli sa kalahating sanlinggo hanggang sa araw ng Sabat. Ingatan kami sa aming pansamantalang pamamahinga sa gabing ito. Kapayapaan naway sumaaming puso't isipan. Kung aming panalangin, tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, naming tagapagligtas. Amen. Amen po. At para po sa ating pagtatapos, tayo po'y umawit ng ating closing song. At dito po nagtatapos ang ating midweek prayer meeting para po sa linggong ito. Maraming salamat po sa nag-join at ganon din naman po sa nag-participate sa ating program para po sa gabing ito. At magkita-kita po ulit tayo bukas ng gabi sa pareho pong oras para po sa ating daily evening devotional. At kayo, nasamahan kami sa ating daily morning devotional bukas ganap na 5 a.m. Nawa po ang mga mensahe na ating narinig ay ating isa-isip, isa-puso at isa-buhay upang makita ng sanlibutan ang liwanag na nasa atin. Ito po ang aking panalangin.